Let us all stand as we begin our Eucharistic celebration. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Ang bayan mong pinili, hinirang mong itatag, isang liping buhay sa pagpapayag ng iyong salita. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayaman, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, Yesu Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head and let us pray. Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the Lord warns the religious leaders of Israel of his anger, because they teach in the name of the Lord, yet they do not keep his ways. A reading from the book of the prophet Malachi. A great king am I, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. And now, O priest, this commandment is for you. If you do not listen, if you do not lay it to heart, to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you, and of your blessing I will make a curse. You have turned aside from the way and have caused many to falter by your instruction. You have made void the covenant of Levi, says the Lord of hosts. I therefore have made you contemptible and base before all the people. Since you do not keep my ways, but show partiality in your decisions, have we not all the one Father? Has not the one God created us? Why then do we break faith in one another, violating the covenant of our fathers? The word of the Lord. Thanks be to God. In you, Lord, I have found my peace. In you, Lord, I have found my peace. O Lord, my heart is not proud, nor are my eyes haughty. I busy not myself with great things, nor with things too sublime for me. In you, Lord, I have found my peace. Nay, rather, I have stilled and quieted my soul like a weaned child. Like a weaned child on its mother's lap, so is my soul within me. In you, Lord, I have found my peace. O Israel, hope in the Lord, both now and forever. In you, Lord, I have found my peace. On the second reading, in the Apostle Paul, we find the model of a true Christian teacher, like a loving parent to his converts. He teaches them the gospel and works, that he may not burden them with his needs. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we were gentle among you as a nursing mother cares for her children. With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well. So, dearly beloved, had you become to us, you recall, brothers and sisters, our toil and drudgery, working night and day in order not to burden any of you. We proclaim to you the gospel of God. And for this reason, we too give thanks to God unceasingly, that in receiving the word of God from hearing us,
You received not a human word, but as it truly is, the Word of God, which is now at work in you who believes. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. You have but one Father in heaven, and one Master, the Christ. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kamusta na po kayo? Sa mga kumandidato, nanalo po ba kayo? Sa mga bumoto, nanalo po ba 1,000? Yung kandidato ninyo. Naku, tamang-tama ang mga pagbasa ngayong linggo para sa mga naluklok sa kapangyarihan, para sa mga may kapangyarihan, at para na rin sa atin na kanilang maimpluwensyahan o nasasakupan. By the way, pag sinabi po nating makapangyarihan sa ating pagninilay ngayon, hindi lamang po ito silang may katungkulan sa ating lipunan, may kapangyarihan din yung may tanging propesyon tulad ng doktor, nurse, abogado, pare, engineer. May kapangyarihan din yung may natatanging katayuan. Halimbawa sa pamilya bilang magulang o bilang kapatid na panganay, kapatid na mas nakakaangat sa buhay, kaibigan, o kahit kapwa-ordinaryong tao lang. Basta may kapangyarihan na makaimpluwensya, makapagpasunod sa sinuman. Yun ang ating pag-uusapan. At ang unang paalala sa mga may ganyang kapangyarihan ay maging mapanagutan. Be responsible, for we are in a position to influence people. Halimbawa, ako bilang pari. Tapos nasa social media pa tayo. Marami sa ating nagfa-follow. Natatandaan po ninyo, 2 Sundays ago, sa sermon ko, ay naikwento ko yung 2 kandidatong nagwa one-on-one sa pagkakapitan dyan sa Marilao. Sino yun?
Inasikat na natin yung dalawang ito. Yung incumbent na si Melvin Guillermo at yung humamon na si Ed Tolentino. Di ba ang sabi ko, meron akong tinanong na botante, sino iboboto niya sa dalawa? Melvin Guillermo o Ed Tolentino? Ang sabi niya, Father, Melvin Tolentino. Pinagsama niya yung pangalan ng incumbent at nung apelido ng challenger. Kaya Melvin Tolentino, natatandaan niyo? Alam ba ninyo, nung nakaraang eleksyon, may mga bumoto kay Melvin Tolentino. Totoo! Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami din sila. Kita nyo na, yung nagagawa ng kapangyarihan, ng impluwensya, ipapalo ka kahit mali na. Kaya be careful, ha? Natandaan ko naman noon, merong isang teacher ng elementary, nagpa-activity daw siya. Parang activity, bahay-bahayan sa kanyang mga pupils. Okay naman, all the while, nang biglang may isang grupo ang ingay. Sa wari niya, may nag-aaway. Kasi nakita, ay, ba't nagduduro-duruan na ganon? Nang lumapit siya, tinanong ko ano nangyayari. Ba't nag-aaway sila? Sabi doon ng mga bata, lalong-lalo na yung isa, di naman po kami nag-aaway, teacher. Ginagaya lang po namin si mami at si daddy. Who, by the way, ay nag-aaway talaga sa kanilang bahay. So you see, sabi nga natin, yung old saying, kahit mali na ginagawa ng nakatatanda, nagiging tama sa paningin ng mga bata. O sige, examine ourselves. Sigurado ko, may mapipinpoint kayo sa sarili nyo na magandang qualities ninyo na nakuha nyo bilang impluensya ng mga taong kapamilya ninyo o laging kasama ninyo. Halimbawa, yung pagiging madasalin ko. Hindi pa man ako nagpapare, madasalin na ako. Impluensya yan ng aking lola. Nasa langit na, sumalangit na. Siguradong natutuwa siya ngayon habang sinasabi ko. On the other hand, sigurado ko, may mga pangit din tayong qualities na na-impluensyahan tayo ng mga taong lagi nating kasama. Halimbawa ako, yung pagiging sumpungin ko. Hindi ko nasasabihin kung sino may impluensya sa akin. Baka nanonood ang nanay ko. Kaya, be responsible. Kasi whether we like it or not, makaka-impluensya tayo eh. Makaka-impluensya tayo eh. Lalo na pag lagi tayong magkakasama. Naku, at people look up to you, you don't have any choice. May choice pala. May choice tayo kung paanong impluensya. Pangit ba o maganda? Masama ba o mabuting impluensya? Piliin natin yung maganda at mabuting impluensya sapagkat kung hindi, nakaw, mananagot tayo, maniwala ka. Dahil meron tayong kapangyarihan, anumang kapangyarihan yan, na maka-impluensya, gamitin natin sa kabutihan, hindi yung sa kasamaan. Nung All Souls Day, ang sermon ko ay tungkol sa magpakabuting tao tayo para sa tulong ng Diyos. Maging masaya tayo balang araw sa langit, kasama ni Kristo. May nagtanong sa akin, may nag-text. Sabi niya ganito, Father, sa tingin mo, magiging masaya nga kaya tayo kahit nasa langit na tayo kung makita naman natin ng isang taong mahalaga sa buhay natin ay nasa impyerno? Magandang tanong. Pag ganyan ang tanong, doon ka sa sigurado. Sabi nga sa ating ikalawang pagbasa, sa sinasabi ng Diyos, hindi ng tao. Ano ba sinasabi ng Diyos? Revelation 21:4. Ang sabi doon, sa langit, He will wipe away every tear from their eyes, for there will be no more death, no more mourning, no more sadness, no more crying, no more pain, for the old order has passed away. In other words, kapatid, sa langit, hindi ka na malulungkot. Kahit konting lungkot, wala na. Yes! Kahit makita mo pa sa impyerno, yung anak mo, yung magulang mo, yung kapatid mo, hindi ko nasasabing, kahit mapunta pa sa impyerno yung asawa mo o yung biyanan mo, kasi baka gusto mo. Joke. But seriously, kapag tayo nasa langit na, hindi na tayo malulungkot, kahit nasa impyerno pa sila. Kasi in the first place, una, wala na talagang kalungkutan sa langit. Kasi nandun ang kasukdulan ng kaligayahan. At isa pa, hindi ka naman din talaga mapupunta ng langit kung wala ka naman din ginawang paraan in the first place upang sila rin na napunta nga lang sa impyerno ay mapunta ng langit.
Siguradong nang nabubuhay ka, maganda kang impluensya sa kanila. Siguradong nang nabubuhay ka, kinumbinsi mo rin silang magbago na. Siguradong kung nang nagbubuhay ka, hinikayat mo silang magpakabuti. Ngayon, kung sa kabila ng paghihikayat mong sila'y maging mabuti, napunta pa rin sila ng impyerno, hindi mo sisisihin ang iyong sarili. It's not on you, it's on them already. Ang masakit ay yung mapunta sila ng impyerno dahil sa atin. Yun ang mas matindi. Ako, sa pagkiwari ko, sa langit, kapag napunta ka ng langit, kung ano yung kaligayahang mararamdaman mo, yun na yun. Wala nang mas ikaliligaya pa. Standard na yun, sustained na yun. Okay? Wala nang masaya ko ngayon, masasaya ko mamaya. Hindi. Kasi sa langit, hindi mawawaglit ang Diyos sa paningin mo. Naintindihan po ba ninyo? Kaya wala nang masaya ka ngayon sa langit, sa susunod na mga sandali, mas magiging masaya ka, mas magiging... Hindi. Nandun na yung kasukdulan. Yun na yun. Yun ang naisip ko sa langit. Pero ang naisip ko sa impyerno ganito. Sa impyerno, hindi yung mahirapan ka ngayon, mamaya hindi na ganong mahirap. Kapatid, tuloy-tuloy yung hirap at papahirap ng papahirap. Para kang nasa thermos, ginagat. Mas umiinit, mas humihirap. At ang isa sa mas magpapahirap ay kapag may napunta ng impyerno dahil sa'yo. Lalong-lalo na kung yung napunta ay hindi iba sa'yo. Di ba gagawin mo ang lahat para hindi mahirapan ang mahal mo? Napunta ng impyerno dahil sa'yo. Naghirap dahil sa'yo. Natatandaan niyo yung ebanghelyo nung mayaman na napunta ng impyerno? Na nagmamakaawa, Amang Abraham, ipakiusap mo namang bumalik ako sa lupa para masabihan ko yung mga kapatid ko para hindi sila humantong sa dako ng paghihirap na ito. Natatandaan niyo yon? Parang hindi. Nasa gospel yon. So bakit ganun siya? Kasi naghihirap siya at alam niya, mapupunta rin ang kanyang mga kapatid sa impyerno dahil sa kanya. Dahil ibig sabihin nun, nung nabubuhay siya, hindi na niya sila nasabihan, napaalalahanan, naging pangit na impluensya pa siya sa kanila. Ano ang sabi ng Panginoon sa Mateo 18:6? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Alam po ninyo, ang mga Hudyo, takot sa dagat. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta takot sila sa dagat. Okay? Itatapon ka sa dagat. Lalagyan ka pa ng igilingang bato. Lalong, ganun yun. Ang ibig sabihin nun, sa atin ngayon, umisip ka, Father Fidel, umisip ka, Mirna, umisip ka, Cynthia, umisip ka ng paraan ng kamatayan na ayaw mo. Sige nga kayo, umisip kayo. Siguro may magsasabi, Father, ayaw kong malason. Okay, valid. Father, ayaw kong mabaril. Valid. Father, ayaw kong magkasakit ng malubha. Valid. Ako, ayaw kong masagasaan ako ng pison. Nakapa! Diba? Ang sinasabi ng Panginoon in our situation ngayon, kung ano yung naiisip mo, na paraan ng kamatayan na ayaw mo, mangyari nawa sa iyo yan. Huwag lang mangyari na maging sanhi ka ng pagkakasala o may mapuntang mahal mo sa impyerno. Hindi mo kakayanin ito. Mateo 18:6. Ano yung sa 7? Sa 7, idadagdag pa ni Kristo. Sapagkat anong sanhi ng kasalanan ay hindi mawawala. Ibig sabihin, nandiyan ang mga temptation, hindi mawawala yan. Pero sa aba mo, kung sa iyo manggaling ang dahilan ng ipagkakasala ng kapwa mo, lalo na ng taong mahalaga sa iyo. Mahirap yun. Kaya, let us always be responsible. Hindi tayo mapupunta ng langit ng mag-isa. Meron tayong isasama. Hindi rin tayo mapupunta ng impyerno nag-iisa. Meron din tayong isasama. Yun ay mga taong na-impluensya natin either sa mabuti o sa masama. Mamili ka. Wala nang mas ikaliligaya pa kung mapunta ka rin ng langit kasama ang iba na sa iyo mga halaga. Pero wala nang mas hihirap pa na mapunta ka ng impyerno, kasama mo pa yung mga taong mahalaga sa iyo na napunta rin dahil sa iyo. Ngayon, ito naman ang mensahe. Briefly na lang. Sa atin naman, kasi kahit tayo may kapangyarihan, meron ding may kapangyarihan sa atin.
kahit tayo nakaka-impluwensya sa iba, meron ding nakaka-impluwensya sa atin. Ito naman ang mensahe sa atin, ha? Bilang sa part ng nasasakupan ng may kapangyarihan o na-impluwensya ng may kapangyarihan. May sarili na tayong isip. Hindi porke masama yung may impluwensya sa atin, magiging masama na rin tayo. Sana mapanood ninyo yung interview kay Musab Hassan Youssef. Ayan, sure niya. Sino siya? Siya ay anak ng isa sa mga founders ng Hamas. Nag-convert sa Christianity. Alam niyo sabi niya, hindi ko na matake yung ginagawa nila. Kaya tumiwalag na ako, umalis na ako. Kahit na alam niyang, kahit alam kong pwedeng maging mitya ng buhay ko. Ganun sana. Mapunta man tayo ng impyerno, wala tayong pwedeng sisihing tao. Sapagkat may sariling isipan at kalayaan tayo. Anong sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo patungkol sa mga Eskriba at Pariseo? Huwag niyo silang gagayahin. Sapagkat hindi naman nawawala ang kapangyarihan ng katotohanan kahit na hindi karapat-dapat yung pinanggagalingan. Ang sabi ng nanay mo sa iyo, mag-aral kang mabuti, magtapos ka ng pag-aaral. Dahil ba hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, sasabihin mo sa kanya, ikaw nga hindi ka nakapagtapos, hindi kita susundin. Ano? Kung ba sasabihin sa iyo ng tatay mo, huwag kang maninigarilyo, hindi mo siya susundin dahil siya'y napakadalas manigarilyo? Ano yun? Kahit na hindi karapat-dapat yung nagsasabi, tama yung sinasabi, sundin mo. Tama namang mas maganda, magkatugma yung sinasabi nila at ginagawa. Pero kung hindi nila ginagawa yung mabuti, hindi mo na rin gagawin yung mabuti? Naman, gawin mo pa rin. Sapagkat yun ay mabuti pa rin. Para sila ay maigalang din naman natin. Sapagkat sang-ayon na rin sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel reading, scribes and Pharisees, they are still in authority. Igalang nyo pa rin sila, irespeto nyo pa rin sila. Nanay mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan. At kaya nga nila sinasabi yung mabuti na hindi nila nagawa para hindi ka rin na mag-suffer sa masama na kanilang nagawa. Ito sana hilingin ng ating biyaya sa banal na misang ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mong huwag mapalayo sa iyo. Tulungan mo kaming makasunod sa kalooban mo. Ipinagdarasal din po namin ang mga taong ipinagdarasal naming magbago. Sana, ano man ang aming mga pagkukulang, makinig pa rin sila. Lalo pat ang aming mga sinasabi ay para din naman sa ikabubuti nila. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging magandang impluwensya sa iba, lalo na sa mga taong sa akin ay mahalaga. Tulungan mo kong maging mabuti, unang-una, para sa aking Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
pasalamatan siya. Siya ay muling mabalik sa atin. Siya Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. babalik Paniwalaan mo yan. sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ngayon pa man, maihahanda mo na ang kinabukasan ng mga mahal mo. Sikapin mong magpakabuting tao. Kahit wala ka na sa mundong ito, wala nang masasaya pang naiayos mo ang mga mahal mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maaati mo ba naiwan mo sila ng problema? Kakayanin naman nila kahit wala ka. Pero kailangan bang sila'y pahirapan mo pa? Maawa ka. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng noong una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Let us profess our faith. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Please be seated. Offertory. Pangalay namin sana'y pagugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong apag ngayon. Amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Tungayan mo kami sa yaman ay kapos, gawing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon.
pugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May these sacrificial offerings, O Lord, become for you a pure oblation, and for us a holy outpouring of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and the saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray.
let us bow our head and in silence we remember our departed loved ones and friends. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Nazareth, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa lukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Payapan. Peace be with you. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay iyayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin pina. Aking iyayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Kanyang ginawa ay mabubuting lahat, tumutulong sa suliranin ng tao. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, sa ngalan niyang banal lahat ay magpuri. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Lahat ay iyayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking iyahayag ang kadakilan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyahayag
ang kadakilaan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman, magpakailanman. Let us pray. May the working of your power, O Lord, increase in us, we pray, so that renewed by these heavenly sacraments, we may be prepared by your gift for receiving what they promised through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Holy world. God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa aming tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luha ay pumatak. Huwag namang mawala na si Isay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyak, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matapad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa Maraming iyo. salamat po sa patuloy niyong magtulong sa mga pumupunta dito at nagbibigay ng inyong panalangin at tulong pinansyal para sa mga kulang pa na ating kailangan dito sa simbahan. Maraming salamat po. Special thanks sa mga kapatid natin sa ibang bayan, sa ibang bansa na tumutulong sa atin. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you, including our loved ones, our families, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it part. And all at once they saw a lady crying there. And she wept all the while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for life.
powering. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Blessed weekend. Salamat po.
na tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang hindi raw marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngayon ay nilililingon po natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa palasyong simbahan sa Laterano, Roma. Wala po tayo sa simbahang ito pero ipinagdiriwang natin ang kanyang pagkakatalaga dahil siya'y napakahalaga. Siya po ang unang tahanan ng mga Santo Papa at siya rin ang unang naging opisyal nating simbahan nang ang Kristyanismo ay malaya ng nakakasamba sa tunay ng Diyos in public, sa publiko. Pagkatapos na i-persecute ang mga Kristiyano. Ang nag-donate ng lugar ay ang pamilya Laterano, kaya ito ay naipangalan din sa kanila. But in honor, first of our Lord Jesus Christ, our Savior, later on, kay John the Baptist, kaya St. John Lateran Church. Hilingin natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating simbahan. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang panal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, asama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga mahal natin sa buhay at ng mga kababayan natin na nangingibang bansa para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa iyong mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon,
bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, di mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo may mayanig. Kahit nasa dagat, ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. May ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesu Kristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagpibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapate at ang mga namamalip ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas sa mga mangangalakal pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga iyan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang paglilinis na ginawa ni Jesus sa templo. Bagay na ikinagalit ng mga namamahala rito. Ang ikinagalit nila ay hindi lamang yung literal na paglilinis ni Jesus sa templo, sapagkat kung tutuusin, kailangan na talagang linisin ito. Napakaraming hayop na naghambalang. Kaya marami ring mga ihi at pupo ang mga yan dyan. Kailangan ng linisan. Kaya more than this, ang ikinagalit talaga ng mga Hudyo sa templo kay Kristo ay ang pagwawalang halaga sa mga iniaalay dito. Kasi nga, tinaboy yung mga baka, mga tupa, mga kalapate. Dito sila kumikita. And obviously, itong inaalay nila. Paano nga naman sila makapag-aalay kung wala na ang mga yan, di ba? Napaka-partikular sa alay. Para lang yung iba sa inyo dito, nakapag-offertory na, or before the offertory, at hahanap na mga asherets natin, ng mga mother butler natin, na mag-aalay ng alak at tinapi na gagamitin sa misa. Ako, yung iba, parang nagpapakyut pa. Parang sinasabi sa mga mother butler ng parokya, "Ako ang kunin mo, kami ang pag-alayan ninyo, kaming mag-asawa, kaming mag-ina, mag-ama, kaming magkakapatid. Mamaya, meron kang tip sa akin." Parang ganun ba? Minsan nga, gusto ko nang alisin yung ganyan kasi nagiging source ng usap o inggitan. Minsan pa raw, mayroong nagkomento, "Magkano ba ang kailangan ito na ialay para makapag-alay?" Ganon. Obvious naman, pangkaraniwan sa mga pinag-aalay natin ay yung instruction ko kasi sa mga mother butler, kung hahanap ng mga mag-aalay, i-prioritize yung hindi sa tingin nyo ay mayaman. Yung okay lang, yung karaniwang tao lang. Yun ang pag-alayan ninyo. At sabihin nyo sa kanila na hindi po kayo obligado na magbigay ng pera na alay. Basta ialay nyo po yung alak at tinapay, pati na yung 2 kandila. 4 sila. Yun ang instruction ko sa kanila. Kung may makita man po kayo nag-aalay na mayaman o may kaya, minsan lang yan. But the point is, bakit natin ginagawang big deal yan? Hindi naman mahalaga para sa Panginoon yan. Hindi ang mga bagay natin inaalay, kundi ang ating buhay. Ang ating buhay ang gusto ng Diyos na ating ialay. Kaya naman sa paglilinis ni Jesus sa templo at sa allegedly pagpawalang halaga niya sa mga alay sa templo, ang gusto niyang sabihin dito ay hindi mahalaga ang lahat ng ito sapagkat eto na, sa harap niyo ang pag-aalay para sa lahat ng tao at buhay ko ang ialay ko. Kaya nga sinasabi, sulat sa mga Hebreo, ang alay ni Jesus, ang pinakaganap na perfect sacrifice. Yun ang alay na kalugod-lugod sa Diyos. Ang buhay ni Jesus. No wonder, ito rin ang encouragement sa atin ni St. Paul sa Romans 12, verse 1, and I quote, "I urge you therefore, brothers, through the mercies of God, to offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, your spiritual worship." Ang tanong ay, kung iaalay kaya natin ngayon sa Diyos ang ating buhay,
Ito pa ay alay na holy, banal, acceptable, kalugod-lugod na alay para sa puong may kapal. Alam po ninyo kapag may kinakasal dito, bago yung kasal, tinatanong namin sila sa pamamagitan ng aking sekretarya, kung bukod sa iaalay na tinapay at alak na i-consecrate sa misa, ay gusto pa nilang magpaalay ng ibang mga bagay. Pag sinabi nilang yes, kami na ang nagsasuggest kung ano yung po pwede nilang ialay. Kung ano yung po pwede nilang ialay, nasa sa kanila pa rin kung ano ang kanilang iaalay. Pero nagsasuggest na kami. Halimbawa, suggest ako, gusto nilang fruits, few number of fruits lang. O kaya, sa kaso ko, milk, kahit isang milk. O kaya, energy drink, kahit isang maliit na energy drink. Again, laging may kahit isa lang po. Bakit kami humandong sa ganitong mga suggestion? Kasi, yung mga unang mga kinakasal dito, pansin namin, bukod dun sa iaalay na alak at tinapay na i-consecrate na nga sa misa. Alam nyo yun, nakalagay sa lalagyan, sa ciborium at dun sa mga cruets. Nag-aalay pa rin ng bote-boteng, masuwain, mompo, at mga plastic-plastic, samdamukal na mga ostya. Kaya napupuno ng mga alak at ostya ang sakristiya. To think na, lalong-lalo na yung alak kaunti lang ako maglagay kasi acidic ako Hindi naman din ako manginginom. Yes, yan ay binibigay din naman namin sa ibang mga kapilya o parokya. Pero sobrang dami And I just thought, pwede naman siguro ako mag-suggest. Para kapag tinanggap ko na yung alay, hindi ko naman maisip sa loob-loob ko. Alak na naman, ostya na naman, walang katapusan. Don't get it wrong, Again, sinasabi namin na kung gusto nyo lang. And again, sinasabi namin, kahit isa lang. Yung isang energy drink, mas hamak na mura yan. Very cheap yan kumpara sa isang mass wine. So, nasa kanila pa rin. It's just that, para maging kalugod-lugod naman sa akin yung alay. At kaya ko lang naman din ikinuwento yan para i-drive yung point ko na kung ating buhay kaya ialay natin sa Diyos. Ngayon, sige nga, ito kaya ay maging kalugod-lugod na alay para sa Kanya. O sabihin niya, yan na naman. Yan na namang buhay na yan na may kayabangan. Yan na namang buhay na yan na maraming kasalan. Yan na namang buhay na yan na kayabang-yabang, walang pagbabago. Yan na namang buhay na yan na may number 2. Yan na namang buhay na yan na puro kalungkutan ang nasa isipan, na nasa kalooban. Yan na namang buhay na yan na papapanlamang. Hindi naman magbabago ang buhay na yan. Sana wag naman. Remember that Jesus knows our hearts. He knows our life. Kapansin-pansin kong minsan na yung mga mag-aalay sa aisle na mga i-consecrate na alak at tinapay at kandila. Very conscious sila sa ayos nila. Yung iba, mababalitaan mo, nagtatanong pa, ano bang isusod ko? Okay na ba yung ganito? At makikita mo rin na parang very conscious sa paglakad nila, sa paghawak ng mga alay. Obviously, iniisip nila ang sasabihin ng tao. Huwag ganon. Sa pag-aalay, lalo tigit ng ating buhay, ang lagi nating iisipin kung kalugod-lugod ba tayo, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Sapagkat kung tayo may malinis na konsensya, kung tayo nagpapakabuti naman talaga, kung tayo nag-struggle against sin, kung tayo nag-establish sa tulong ng Diyos ng malalim na relasyon sa Kanya, sinisigurado ko po sa inyo, kahit ano pang isuot nyo, kahit ano pang ialay niyo, kahit wala pa kayong alay na material, ang inyong buhay ay siyang magiging napakakalugod-lugod na alay. Kaya nga po, very symbolic palagay ko, yung pag nag-aalay kayo ng mga alak at tinapay dyan sa aisle, mag-aalay kayo, nakikita kayo ng mga tao all the while, pero sa kaduluduluhan, saan ba kayo mag-aalay? Sino bang dadatnan niyo sa kaduluduluhan? Di ba't ang pare na nagre-represent sa ating Panginoong Jesucristo, ano man ang kahinaan nito? Lalong-lalo na you'll end up dito sa krusipiho, sa ating Panginoong Jesucristo. Na para bang sinasabi ng symbolic na action na ito, in the end, what will truly matter is not what people say and think of you, but how God sees you. Yun ang mahalaga. Kaya nga po sinasabi natin na ating buhay na siyang pinakamagandang alay natin sa Kanya. And let's emphasize yung sinasabi ni St. Paul, living sacrifice. Buhay na sakripisyo. This is in contrast sa mga sakripisyo na hayop in the Old Testament sapagkat ang mga sakripisyong ito ay patay na. Tayo, buhay pa. Alam natin na mas madaling mag-alay ng sakripisyo na patay na. Kasi patay na kaysa sa buhay pa. Kasi ang buhay pa, pipitlag-pitlag pa yan, lalaban-laban pa yan So, offering ourselves as a living sacrifice means offering ourselves wholeheartedly to God.
Na kahit may mga sarili tayong gusto, sarili tayong layunin sa buhay, ang lahat ng ito ay itutuon natin, ililinya natin sa kalooban ng Diyos para sa atin. And not just that, pag sinabing living sacrifice, a life that is vibrant, a life that is healthy pa, malakas pa, hindi yung kung kailan natin ialay ang ating buhay sa Diyos ay may sakit na tayo, kung kailang nasa takip silim na tayo ng buhay natin, wala namang pong masama. Kaya nga sabi nila, huli man daw at magaling na ihabol rin. Pero kung minsan, kahit maihabol pa rin ang huli, huli pa rin. Maganda na habang malakas pa tayo, habang healthy pa tayo, habang punong-puno pa tayo ng buhay, ialin natin sa Diyos ang ating buhay. Lagi ko nga pong sinasabi sa mga kaibigan ko, maganda na isinusuko na natin ang ating buhay sa Panginoon habang may choice pa tayo. Pag sinabing may choice pa tayo, yung pwede pa tayong magpakasama, pwede pa natin siyang kalimutan, pwede pa natin siyang i-disregard kasi malakas pa tayo, nasa prime pa tayo ng ating buhay, marami pa tayong pwedeng gawin, marami pa tayong pwedeng maranasan. Mas magandang at the prime of our life, doon natin ialin na sa Panginoon ang ating buhay. Besides, dadako naman tayo din. So bakit pa natin ipagpapaliban ngayon? Mag-aalay ba tayo sa Panginoon ng alak at tinapay na pa-expire na? Mag-aalay ba tayo limbawa sa Panginoon ng mga prutas na mabulok na? Mag-aalay ba tayo ng buhay sa Panginoon na nalaspag na ng pagkakasala? O sana, ialay natin ang ating buhay sa Panginoon habang maaga. So ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkakatalaga sa St. John Lateran Church. Katulad ng sinasabi sa ating ikalawang magbasa, ang templo ng Panginoon ay hindi lamang ang simbahan kundi ang ating katawan. Kaya't ito rin naman ay ating pangalagaan. At kung ang simbahan ay itinatalaga sa Diyos, ang ating katawan, ang ating buong katauhan ay italaga rinawa natin sa poong may kapal. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong Sapagkat mahal niya. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak niya. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Ang diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo akong maitalaga ang templo mo sa katauhan kong aking sarili sa iyo. Tulungan mo akong makapagbago. Tulungan mo akong mas magpaputi pang tao. Tulungan mo ako sa aking mga problema na madalas ay nagiging dahilan para ako ay magkasala, makapag-isip, makapagsalita, makagawa ng hindi maganda. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag malayo sa iyo. Kung minsan dahil sa pagkakasala, nalalayo. Pero salamat dahil patuloy mo kong hinahabol ng pagmamahal mo. Kahit naman makasalanan ako, pinagpapala mo pa rin ako, minamahal mo pa rin ako. Salamat, Lord. Hallelujah. Tulungan mo akong tumanaw ng utang na loob sa iyo. Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya papabayaan. Templo ka niya. Babalik Pero sa
Hayaan mong panahanan kami. Umiwas sa kasalanan. Alisin ang galit, inggit, ang hinanakit sa kalooban. Mabuhay ng marangal ba, maligang Panginoon upang tayo ay sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang lagi mong tatandaan. Ano man ang mangyayari, gibain ka man ng problema, gibain ka man ng kasalanan, basta maging willing kang bumangon, ibabangon ka ng Panginoon, itatayo ka niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta't huwag kang pagugupo sa anumang problema. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa mga butil na humitik ng uhan, natipong mga trigo'y sa tinapay nagwawakas, pinagpagura na lipat ng kamay, at ng pawis na sano'y nunukal. Tangis sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katasay naging alak. Pinagpagura ng lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal. Tangis sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahangi ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinilagam mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kayo din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa buhay ko, bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang kami, panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, King of Mercy, world. We trust in you. alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha ay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat.
at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong mga suporta. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing your praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a gray light near the spring, and then it lowered and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she walked on while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men,